Ngayon, magkakaroon tayo ng oras upang ibahagi ang aking mga saloobin tungkol sa serye ng nobelang Vegetarian ni Han Kang. Nais kong sabihin na ang tema na bumabalot sa vegetarian na serye ng nobela ay pananagutan. Ayaw kong sabihing tama ang aking interpretasyon, ngunit ganito ang aking pagkakaunawa. Kung hindi natin pag-uusapan ang keyword, pananagutan, paano natin maipapaliwanag ito? Nais kong ibahagi kung bakit ko naisip ang mga bagay na ito. Kung mayroon kayong kopya ng vegetarian, ilagay ito sa tabi at babasahin ko ang ilang mga pahina habang unti-unting ibinabahagi ang daloy ng aking mga saloobin sa inyo. Kung gagawa ako ng pangungusap na kumakatawan sa vegetarian, nais kong sabihin na ito ay ang ating mga sandali ng vegetarianismo. Hindi ko na ibabahagi ang buong kwento ng vegetarian. Kung naklik mo ang video na ito, sa palagay ko ay alam mo na ang karamihan sa kwento. Sa ikalawang bahagi, ang Mongo Spot. Nagsisimula ang kwento mula sa pananaw ng bayaw. Napakalinaw ng sinasabi ng bayaw sa Mongo Spot. Habang nasa isang artistikong dilema, narinig ng bayaw mula sa kanyang asawa na may Mongo Spot sa puwit ng kanyang kapatid na si Yong Ai. At nagkaroon siya ng artistikong imahinasyon at sa nobela, ang artistikong imahinasyon na yon ay lumalampas sa hangganan at ipinapakita sa atin. Ang eksena kung saan siya ay nakikipagtalik sa kanyang hipag kung ang ilang mga vegetarian ay dapat tumutok sa tinatawag na sandali ng vegetarianismo. Ang pangalawa ay dapat nating suriin ang bahagi ng pagnanasa at hangganan sino ang makakapagsabi na mali ang pagkakaroon ng artistikong damdamin at imahinasyon ng bayaw. Ngunit siya ay lumampas sa hangganan. Siya ay lumampas at sinira ang mga tabus. Mali ito ng bayaw. Ngunit ito ay isang nobela, hindi ba? Kaya't nais bang talakayin ng manunulat na si Han Kang ang pagiging marahas ng bayaw lamang sa ikatlong bahagi ng nobelang ito? Kwento tungkol sa nakatatandang kapatid. Sa pahina 173, makikita na hindi niya kayang tiisin ang lahat ng bagay na nagpapaalala sa kanya. Kinamumuhian niya ang batang iyon. Iniwan niya ang buhay na ito sa kanya at ang tinutukoy na siya ay ang kanyang sarili. Hindi niya mapatawad ang walang responsibilidad ng kanyang kapatid na naglakbay mag-isa sa kabila ng hangganan. Ngayon, si inay ay nag-aalaga sa kanyang kapatid. At kahit na kailangan niyang sabihing masama ang kanyang asawa, sa katunayan, ang ginawa ng bayaw kay Yongye ay isang napakalaking karahasan sa kanyang nakatatandang kapatid. Hindi lamang ang ama ang gumawa ng karahasan kay Yongye, kundi pati na rin ang ina. Ang mga nagdulot ng karahasan kay Yongye ay hindi lamang ang kanyang asawa at bayaw, kundi ang kanyang mga pagpili mismo ay isang napakalaking karahasan para sa kanyang nakatatandang kapatid na si inay. Na tila sinasabi ng manunulat na si Han Kang, bagaman tila ito ay isang panig na karahasan, ang nais iparating sa pamamagitan ng mensaheng ito ay ang pagkakaroon ng likas na karahasan ng tao bilang pangunahing batayan at ang buhay ni Yongye na pinagdaraanan ng karahasan ay nais na talikuran ang pagiging tao. May mga tao na nais maging bahagi ng kalikasan at nagsasalita tungkol sa mga puno, bulaklak, ngunit ang mga vegetarian ay hindi binabanggit ang magagandang kalikasan. Hindi ito tungkol sa pagtakas mula sa napakamarahas at marahas na mundo ng tao patungo sa magandang kalikasan, kundi ang pagkakaroon lamang ng pagnanais na makaalis dito. Ang kalikasan ay isang lugar ng pagtakas. Hindi ito dahil sa pagmamahal sa vegetarianism, kundi dahil ang vegetarianism ay naging lugar ng pagtakas. Ang paglabag sa mga hangganan ng bayaw, ang paglabag sa mga tabus ay sa tingin ko ay umiiral din sa relihiyon at pananampalataya na aking kinabibilangan. Sa mundo ng tao, sa palagay ko, lahat ay lumilipat-lipat sa mga hangganang iyon. Sa simula, nagsimula ito sa magandang layunin, ngunit gaano karaming mga pagkakataon ang nagiging baluktot ang mga layunin at nagiging magulo ang mga prioridad. Karamihan sa inyo, ang mga tao ng relihiyon ay nagiging relihiyoso na may magandang layunin at ilayunin silang itaguyod ang isang mabuting buhay, ngunit sa paglipas ng panahon, gaano karaming mga kaso ang nagiging baluktot kahit na hindi masama ang layunin sa simula. Maraming tao nahuhulog sa iba't ibang uri ng pagkasira, hindi lamang mga tao ng relihiyon. Paano naman politiko lumalabas sa TV
Ang mga politiko rin ay tiyak na may magandang layunin sa simula na nais iligtas ang bansa sa pamamagitan ng ibang uri ng politika, siguradong mayroon sila. Ngunit sa paglipas ng panahon, marami ang mga pagkakataon na sila ay lumampas sa mga hangganan at naroon na sila sa mga lugar na dati nilang kinutya. Ang karahasan ng bayaw ay lumampas na sa mga hangganan. Si Yong Ae ay isang nilalang na lumampas sa mga hangganan ng karahasan na naging biktima ng mga pinipilit na paniniwala sa mundong ito at sa kwentong ito, siya ay lumilitaw bilang isang tao na sumuko sa pagiging tao. Ngayon, kailangan nating pag-isipan kung ano ang mga hangganan para sa atin. Kung ang unang bahagi ay tungkol sa mga sandali ng pinakamataas na karanasan, ang tema ng ikalawang bahagi, Mongolian Spot, ay ang mga hangganan, anong uri ng kalayaan. Hanggang saan ang ating kalayaan ay pinapayagan at ang pagninilay-nilay tungkol sa mga nilalang na naging bagay dahil sa mga lumampas sa mga hangganan. Ako ay isang vegetarian at nakatanggap ng mga parangal para sa maikling kwento, Mongo Spot. Maraming tao ang nagpakita ng interes dito, ngunit ang ganap na anyo ng akdang ito ay makikita sa huli sa apoy ng kahoy. Sa palagay ko, ito ay unti-unting nabubuo. Kung wala ang apoy ng kahoy, ang aklat na ito ay magiging kwento lamang ng isang babae na sumuko sa pagiging tao dahil sa labis na pagkasuklam sa karahasan at matatapos ito bilang isang maling kwento tungkol sa kalupitan ng mga lalaki sa kanyang paligid at mga pinipilit na paniniwala. Ngunit sa ikatlong bahagi, ang kwento ay lumihis sa ibang direksyon sa pamamagitan ng apoy, ng kahoy. Sa ikatlong bahagi, ang tagapagsalita ay nakatayo sa gitna ng karangalan. Sa unang bahagi at ikalawang bahagi, ngunit sa aklat na ito, sa palagay ko, ang nilalang na dapat nating pagtuunan at yakapin ay ang inae na ibinato sa atin ng manunulat na si Han Kang. Mukhang ipinapakita nito kung ano ang ibig sabihin ng mamuhay bilang tao sa pamamagitan ng buhay ni inae. Sa ganitong aspeto, mula sa pananaw ng pagbabasa ng ikatlong bahagi, ang nilalang na tinatawag na karangalan ay maaari ring ituring na isang nilalang na nagdulot ng karahasan kay inae sa ibang kahulugan ng pagsuko sa pagiging tao at sa palagay ko, ito ay isang katanggap-tanggap na pananaw. Ang nilalang na ito na tinatawag na inae ay isang nilalang na kung sakaling may kaunting pagkakamali o kung siya ay magpapabaya ay hindi maiiwasang maging katulad ni Yong Ae. Sa gitna ng pahina 161, makikita na hindi nagtagal siya ay nakatuklas ng isang katotohanan. Ang tao na nais niyang pahingahin ng taimtim ay maaaring hindi siya, kundi ang kanyang sarili. Matapos umalis ng bahay sa edad na 19, tila siya ay nagmuni-muni sa kanyang likod na. Walang sinumang tulong habang nilalampasan ang buhay sa Seoul. Sa pamamagitan ng kanyang relasyon sa kanyang asawa, pinag-uusapan niya ang kanyang sariling kalagayan. Pagkatapos nito, sa pahina 165, nagtatanong siya, saan nagsimula ang pagkakamali? Kailan kaya nagsimula ang lahat ng ito? O, kailan kaya ito nagsimulang gumuho? Ipinapahayag niya. At sa gitna ng pahina 167, makikita na ang tanging nagtagumpay sa laban sa takot na tumakas ay ang iisang pag-iisip na kailangan niyang protektahan ang kanyang kapatid, ang hindi maiiwasang responsibilidad. Kung titingnan mula sa aspeto ng responsibilidad, ang ama na lumalabas sa nobelang ito ay isang nilalang na walang responsibilidad. Ang asawa ay walang responsibilidad din, at pati na rin ang asawa ni Inhay at ang bayaw ni Yonghai ay mga nilalang na walang responsibilidad. Ang nakababatang kapatid ni na Yonghye at Inhye na may pangalang Yongho ay isa ring nilalang na walang responsibilidad. Tanging si Inhay, sa nobelang ito ang humahawak sa hindi maiiwasang responsibilidad. At nag-aalaga kay Yonghye kung ang dahilan ay dahil siya ay isang nakatatandang kapatid. Paano ang mga magulang? Ang pagmamahal ng mga magulang ay hindi ba mas malaki kaysa sa anumang pagkakaibigan sa pagitan ng mga kapatid? Karaniwan nating sinasabi, kung titingnan mula sa ganitong pananaw, kahit na ang ama ay ganon. Hindi ba dapat na ang ina ay may responsibilidad sa kanyang anak na babae? Ngunit sa nobela, silang lahat ay umalis kay Yonghye. Sa isang paraan, nagpakita sila ng saloobin na parang pinutol ang kanilang ugnayan. Sa pahina 169, makikita na mula sa kanyang pagkabata, siya ay may malakas na personalidad na karaniwang taglay ng mga taong nagtagumpay sa kanilang sarili. Alam niyang harapin ang lahat ng nangyari sa kanyang buhay at ang katapatan ay tila likas sa kanya. Sinasabi na siya ay namuhay
na may katapatan bilang kanyang ugali. At sa pahina 173, tinatalakay ang kanyang kalagayan sa isip, bagamat siya ay nag-aalaga kay Yong-ae, ang kanyang nakababatang kapatid, dahil sa hindi maikakailang responsibilidad sa katotohanan, hindi niya kayang tiisin ang lahat ng ipinapaalala sa kanya ng batang iyon at lihim siyang kinamumuhian ito. Hindi niya mapatawad ang kanyang kapatid, na tumawid sa kabila ng hangganan, na iniwan ang buhay na ito sa kanya, sa kanyang sarili. Hindi lamang ang asawa at mga magulang ang walang responsibilidad, kundi pati na rin ang kanyang kapatid na si Yong-ae ay isang walang responsibilidad na nilalang para sa kanila. At kung ituturing ang kawalang responsibilidad bilang isang uri ng karahasan, maaring sabihin na ito ay kabilang sa karahasan na nais ipahayag ng manunulat na si Han Kang. Ano bilang ito? Sa ikatlong bahagi, sinasabi na ang kalagayan ni Yong-ae ay nasa bingit ng pagbagsak. Sa pahina 196, ganito ang kanyang sinasabi tungkol sa kanyang buhay. Isang oras na walang saya at likas na daloy, isang oras na pinagsama ng pinakamainam na pagtitiis at pag-aalaga. Ito ay oras na kanyang pinili. Sa pahina 197, sinasabi niyang hindi siya kailanman nabuhay. Mula sa kanyang maagang kabataan na maaalala niya, siya ay nagtiis lamang. Tahimik niyang pinanood ang paglipas ng tagsibol at pagdating ng tag-init. Sa pahina 200, sinasabi na ang lahat ng ito ay walang kahulugan. Hindi na siya makatiis, hindi na siya makapagpatuloy. Ayaw na niyang umusad. Para bang ang kanyang buhay ay hindi kanya, ang oras ay hindi humihinto. Ngayon wala na lang. Ang natitirang oras sa nakaraang 3 buwan na hindi siya nakatulog. Paminsan-minsan ay nag-iisip siya sa gitna ng kalituhan. Kung hindi si Jiwoo, kung hindi ang responsibilidad na ibinigay niya, maaaring siya rin ay mawalan ng hawak sa sinulid na iyon. Ano ang ibig sabihin ng siya rin? Ang karangalan ay nagbigay daan sa sinulid na iyon. Ngunit dahil sa responsibilidad kay Jiwoo at sa responsibilidad sa kanyang kapatid na si Yongye, ang sinulid na binitiwan ng ama, ng ina, ng asawa, at ng asawang lalaki, ay ngayon ay tanging si In lamang ang humahawak. Iniisip niya sa dulo ng ngiting iyon na ang buhay ay isang kakaibang bagay. Kahit na pagkatapos ng mga nakakatakot na karanasan, ang tao ay kumakain, umiinom, naglilinis ng katawan, at nabubuhay, minsan tumatawa pa siya ng malakas. Ito ay tungkol sa maliit na katawan ng bata na may amoy ng gatas na nakahiga sa tabi at ang kanyang anak na si Jiwoo na nakahiga. Kapag ang batang mukha na hindi pa nagkasala ay natutulog, ang gabi ay muling nagsisimula. Kapag nakahiga at pinipikit ang mga mata, ang madilim na gubat ay sumasalubong, ang oras ay hindi humihinto. Ngayon, wala nang natitirang oras. At kung titingnan sa likod, sa pahina 219, tiyak na nagdusa si In. Mula sa mga maling gawain ng kanyang asawa, isang napakalaking sugat, nadismaya siya sa kanyang asawa na wala ng pag-asa at nagdala ng sama ng loob kay Yonghe. Kaya marahil ito ang mga sandaling nagsimula. Sa ilalim ng pahina 219, makikita na hindi niya maipaliwanag kung paano niya nagawang iwanan ang bata ng ganon kadali. Dahil ito ay isang malupit na kasalanan ng kawalang salang hindi niya maipaliwanag sa sarili, hindi siya makapagpahayag sa sinuman o humingi ng tawad. Sa halip, nararamdaman lamang niya ito sa isang nakakapangilabot na katotohanan. Kung hindi tumakbo sina siya at Yong-ae sa kabila ng mga hadlang, at kung hindi nila giniba ang lahat tulad ng buhangin, maaaring siya ang taong bumagsak. Kung siya ay bumagsak, marahil hindi na siya makakabalik. Hindi nakatiis si Yong-ae at tumakbo sa kabila ng mga hadlang. Hindi nakayanan ng asawa ang pagnanasa at tumakas. Ito ay pagnanasa at hindi lamang karahasan kundi isang kawalang sala na tinatawag na karahasan sa buhay. Ano ang ibig sabihin ng maging tao? Kung iisipin, ito ay talagang makatotohanan. Ito ay tungkol sa pamumuhay na may responsibilidad. Tulad ni Inae, ngayon, kahit na tumatawa kasama ang ibang tao, kapag bumalik sa kama sa gabi at nagkaroon ng tahimik na oras, naroon pa rin ang kadiliman sa aking buhay. Ang mga problema ay hindi nawawala. Sa isang paraan, ang simpleng paghawak dito at ang pamumuhay ng dahan-dahan ay tila nagpapakita sa atin ng malupit na katotohanan ng buhay.
Kung iisipin kung bakit ang aklat na ito ay nanalo ng Nobel Prize, sa palagay ko, ang Nobel Prize ay ibinibigay sa mga likha na nagpapakita ng tunay na kalikasan ng tao, na maaari nating balewalain o hindi mapansin. Tulad ng Ang Batang Dumarating, ito ay ibinibigay sa mga likha na nagliliwanag sa mga pangyayari ng panahon na maaari nating hindi mapansin sa pamamagitan ng Ang Vegetariano, Mongolian Spot, at Woodfire. Sa palagay ko, ang aklat na ito ay nagpapakita ng tunay na kalikasan ng tao na nagdadala sa atin sa mga aspeto na ayaw nating harapin at mahirap para sa atin. Mga kaibigan, kung ganito ang nangyari sa aklat, sino ang pangunahing tauhan? Sa palagay ko, ito ay si Ine. Si Ine ay isang nilalang na maaaring maging karangalan kung walang humawak sa kanya, at kung wala siyang responsibilidad, tiyak na si Ine ay makakalampas sa hangganan at makararating sa kabila. Kung wala sanang responsibilidad si Jiho sa kanyang anak na babae, tiyak na nais din niyang mamatay. Hindi, marahil ay namatay na siya, ngunit hindi siya makamatay. Ang mabuhay bilang tao ay nangangahulugang may responsibilidad. At hawakan ang buhay, ang mabuhay dahil sa kasiyahan ng buhay, saan ka pa makakahanap ng mas mabuti? Ngunit kahit na may mga sakit sa buhay tulad ni Ine, kung may mga bagay na dapat kong panghawakan at responsibilidad na dapat kong tuparin, ang hindi pagsuko sa aking buhay, iyon ang tunay na anyo ng pagiging tao. Hindi ba? Sa palagay ko, nais ipahayag ito ng manunulat na si Han Kang. Ang kahalagahan ng pagiging bahagi ng kalikasan ay hindi ko nakikita. Ang karne at karahasan ng tao ay naroroon, ngunit gamit ito bilang paksa. Sa palagay ko, ang aklat na ito ay nagsasalaysay na. Ang tunay na tao ay isang nilalang na may responsibilidad at humahawak sa buhay. Ito ang aking pananaw. Maaring isipin ng ibang tao, tulad ng mga kritiko sa panitikan o si Han Kang, na ito ay walang kabuluhan. Ngunit ganito ko nabasa ang aklat na ito. Habang sumusulat ng iba't ibang mga akda, nakita ko na ang isang pangunahing salita na bumabalot sa mga ito ay pagiging tao at pananagutan. Sa tingin ko, ang pagnanasa at karahasan ay mga kaugnay na salita na nasa ilalim nito. At sa aklat na ito, nais kong ituon ang pansin sa pagkatao kaysa kay Yong-ae. Tiyak na may mga tao sa mundo na naging biktima ng buhay, na naging mga nilalang na mas mababa sa tao, at hinahabol ang pagnanasa na lumampas sa mga hangganan. Ngunit sa kasalukuyan, napakaraming tao sa paligid natin na hindi pa naging mga bayani at patuloy na humahawak sa kanilang pananagutan. Maaaring tayo ay mga ganitong tao, kailangan ng sinuman na magbigay ng atensyon at tulong sa kanila. Kung ang mga bayani ay nag-abot ng kamay sa mga tao, kahit na ang ilan ay tila sumuko na sa pagiging tao at umabot sa hangganan ng kawalang kakayahan, hindi natin dapat hayaan na sila ay manatiling mga bayani. Sa tingin ko, ito ang ating pananagutan ngayon. Bilang isang pastor, bilang isang guro, bilang isang manunulat. Ano ang dapat kong gawin? Sa tingin ko, ang aking misyon sa buhay ay ang maging isang nilalang na humahawak sa mga tao na nasa bingit ng paglipas ng mga hangganan. Para sa gawaing iyon, kailangan ko rin ng isang nilalang na humahawak sa akin. Sa kabutihang palad, ang aking pamilya ang gumanap sa papel na iyon. Ang aking mga magulang, ang aking asawa, at ang aking mga anak, at ako naman ay umaabot ng kamay na may pananagutan sa kanila. Nais kong maging isang nilalang na humahawak sa kanila kahit na minsan ay nais nilang bitawan. At ito ang aking naisip sa pamamagitan ng aklat na ito na Vegetarian. Hindi ko ito sinabi na may nakasulat na script, kundi naghanap ako ng mga teksto mula sa libro na maaaring nasa kahit anong bahagi nito upang maipahayag ang aking mga saloobin sa inyo. Sana ay naiparating ko ang aking mga iniisip. Sa mga nakapanood hanggang dito, nais kong magsalita bilang isang pastor. Ngayon, sa aking pagsisikap na malaman ang iba't ibang opinyon ng mga tao tungkol sa vegetarian, napanood ko ang ilang mga video. Walang sinuman ang nagsalita gamit ang salitang responsibilidad. Ngunit napansin ko si Pastor Jong Dong-soo na may napakaraming taga-subaybay sa kanyang YouTube channel. Siya ay tila isang mahusay na pastor na may mahalagang papel sa isang bahagi ng Kristyanismo. Gayunpaman, gumawa siya ng isang video na labis na pumuna sa vegetarian, na tila napanood ng higit sa 100,000 tao. Sa palagay ko, dapat niyang aminin na nagkamali siya sa bahaging iyon dahil hindi niya tinupad ang kanyang responsibilidad bilang isang pastor. Ito ay isang pangunahing bagay.
Ang usapan kung tama o mali ang pagiging vegetarian ay hindi ang isyu dito. Marahil ay nagbasa siya ng mga nilalaman na pinili ng iba nang hindi nagbabasa ng libro at ito ay tila tungkol sa mga Mongo spot batay sa nilalaman na iyon. Paano mo mairerekomenda ang mga vegetarian at mga ganitong Mongo spot sa mga kabataan? Ngayon na ako ay nasa ikalawang taon ng junior high school, sa tingin ko ay hindi ko mairerekomenda ito. Ang mga sobrang makatotohanang paglalarawan at mga relasyon na lumalabag sa mga tabus ng tao ay ayaw kong ipabasa sa aking anak na babae. Ngunit kahit na may mga bahagi na tama ang sinasabi, ang pangunahing responsibilidad ay dapat na ang aking tamang pahayag ay may wastong buod. Kung may nagsabi na ikaw ay A, B at C, pagkatapos ay sasabihin kong, tama ako sa A, ngunit sa B at C, sa palagay ko ay mali ito dahil sa mga ganitong dahilan. Ngunit si Pastor Jong Dongso ay hindi nagbasa ng libro at kumuha ng mga bahagi mula sa Mongo Spot na maaaring ituring na napakamaalindog at ginamit ito upang sabihin na mali ang pagiging vegetarian kung ikaw ay guro, pastor, leader o isang kritiko. May mga batayang dapat gawin bago ipahayag ang iyong opinyon. Upang suriin ang isang libro, kailangan mo munang basahin ito. Ito ang aking naiisip, kapag siya ay nagbabasa ng Biblia bilang isang pastor, hindi ba ang kanyang saloobin ay naaangkop din sa pagbabasa ng Biblia? Ngayon, hindi natin pinag-uusapan kung ang mensahe ay tama o mali, kundi bilang isang pastor. Sa palagay ko ay mali na ipakita ang ganitong saloobin sa mga tao. Lalo na kung ikaw ay isang leader na hindi nagbabasa ng libro, ngunit nagkokomento tungkol dito. Maaaring may mga bahagi ng aking pananaw na mali sa pananaw ng manunulat na si Han Kang o ng mga kritiko sa literatura. Ngunit iyon ang aking limitasyon. Gayunpaman, habang binabasa ko ang librong ito, sumulat ako ng 17, Tanaysay. Tila umabot sa humigit kumulang 45 na pahina. Sa prosesong ito, nagkaroon ako ng maraming pag-iisip. Sa aking asawa, nag-usap kami tungkol sa The Vegetarian. Sa loob ng mga 2 oras. On oras. Kaya't mga 5 oras ang kabuuan. At habang binabasa ang librong ito, sinabi ng aking asawa na naunawaan niya ang isang halimbawa ng pamilya na hindi niya naintindihan dati at talagang tumama ito sa akin. Ang librong ito, The Vegetarian, ay nagbigay sa akin ng malaking kaalaman. Sa huling linggo ng Oktubre, sa palagay ko, ito ay isang aklat na angkop para sa inyong lahat, na basahin at pag-usapan. Sa pagtatapos, nais kong tapusin ang mensahe at ang video na ito. Mukhang hindi ko kayo madalas nakikita, ngunit sa hinaharap, magbibigay ako ng mga video tungkol sa mga aklat at mga tanong at ibabahagi ko ang aking mga pananaw. Salamat!